Season 2 of Anything Goes with DJ Happy is finally here, and you don't want to miss this. We're talking fresh topics, new perspectives, and new line of guests. You never know what's coming, and that's the fun part. Get ready for anything because dito sa Anything Goes, dito tayo ay masaya at si Lord lang ang bida. Pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all. Dito muna, kasama ko ngayon si DJ Jen. Alright. Ayan, so sa oras na ito kami ay magkakaroon ng jam sessions, puro music for the Lord. Pero una sa lahat, kamusta na po ang lahat ng mga viewers natin nanonood ngayon sa oras na ito? And sa mga nasa malalayong lugar, especially mga brothers and sisters natin, ang mga OFWs, wherever you are, whatever the things that you are doing right now, kamusta po kayo? Stay safe, stay happy. Tulad po, dito ngayon sa Anything Goes, dito tayo ay masaya at si Lord lang ang bida. Alright. Yes. Special thanks sa ating mga sponsors, ating mga partners rather. Unang-una po sa Wingspired Unlimited Chicken Wings and Chicken Pops. Be inspired, be wingspired. Luminosa Health and Wellness Products, particularly ang kanilang stem cell powder drink. And last but not the least, RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. Maraming salamat po sa aming mga partners. So, DJ Jen, sa oras na ito, tayo as Filipinos muna, di ba? As Filipinos, as Christians, as citizens dito po sa bansa na ito, meron tayong mga ups and downs, no? Meron, some had their own share of fortunes. Di ba yung maganda ang naging biyaya, may naging outcome na kanilang buhay. Others, of course, medyo challenging. Yes, Nagkaroon ng mga trials sa kanilang buhay. Let's say, yung minsan natawag doon yung downs. Yung downs ng kanilang buhay. So, I think, no, ang masasabi ko, ang keyword dapat na ating pagtuunan is yung word na hope. Yes. Actually, yung hope talaga, yan yung kailangan mo eh. Yeah. Laging kahit anong situation sa buhay, pag kasi nawalan ka ng hope, yun na, endgame ka na. Yan yung pinaka-importante eh. Kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan natin, as long as meron kang hope, meron kang pinanghahawakan, kahit gaano kaliit na hope yan, yung kahit gaano katiting na pag-asa, may nakikita kang pag-asa, kaya mo makapag-survive. Kaya mo makasurvive, di ba? Yung tulad nga, no, yung sabi nga, yung parang faith natin kay Lord, di ba? Yung kahit yung kasing liit ng mustard seed. Yes. Ganon din yung hope natin. Kahit kasing liit lang nung mustard seed na yon, it's just the same. Na yun nga, sabi nga ni DJ Jen, kailangan kahit konting-konti, kahit napakaliit niyan, kahit parang alikabok lang siya sa laki, huwag ka mawala ng pag-asa. Dahil nga, sabi nga niya, pag nawala ka ng pag-asa, endgame na. Endgame na. Sa akin naman, pag nawala ng pag-asa, game over. Game over. Parang ganon. Seriously, no, brothers and sisters, lahat tayo may pinagdadaanan, di ba? Si DJ Jen, may sarili siyang episode ng kanyang buhay. Yes. Ako, may sarili akong episodes ng aking buhay. And of course, the other person, mga nandito ngayon sa studio, no? May mga kanya-kanya silang stories and chapters ng kanilang buhay. Kaya hindi po kayo nag-iisa. Hindi ka nag-iisa, kapatid, kung ikaw ay may pinagdadaanan. Merong ganong sitwasyon na nakikinig ngayon at nanonood dito sa Anything Goes. Kapatid, you must have hope. Hindi lang should. You must It's a must. Hope. Yan. It's a must, no? Kailangan. So, At bakit nga ba hope talaga, no, DJ Jen? Sige. Kasi yung hope talaga, parang yan yung panggagalingan mo ng lakas eh. Yan yung, kumbaga, yan yung tinitignan mo na kapag nandun ka sa times na nahihirapan ka, minsan kasi madali tayong sumuko. Kapag nahirapan na tayo, wala na tayo sa ating comfort zones, parang
mas madaling sumuko kasi. Totoo yan. Sa totoo lang, mas madaling sumuko kaysa lumaban. Ang hope kasi, yun yung nagbibigay sa atin ng motivation na meron pa tayong kayang gawin. Na yun yung nagbibigay sa atin sa isipan natin na kaya pa nating gawin kumbaga kaya pa nating malampasan. Kumbaga, yun yung magbibigay sa atin ng motivation, magbibigay sa atin ng panibagong outlook sa buhay. Kaya yung sinabi nyo, DJ Happy, no, it's a must. Hindi dapat yan option na, sige, kailangan ko ng hope. Okay. Parang pagka nagkakaroon, gusto ko hope. Dito ako sa hope. Gusto ko ng hope. Hindi hope na yun yung sinisindihan. Hindi yun. yung hope na yung pag-asa. Kasi pag meron kang tinitignan na may pag-asa pa. 'Di ba minsan pag meron tayong ginagawa parang halimbawa meron kang sa construction or meron kang project na ginagawa, parang parang wala nang magagawa dito, parang wala na Pero kapag tinitignan mo yung ginagawa mo, teka, parang meron pa parang kaya pa to. May pag-asa. Kahit gaano katiting, 'di ba? Kahit gaano kaliit na makita mo, may potential, may pag-asa pa to. May pag-asa pang lumaki, may pag-asa pang magawa, may pag-asa pang maayos. Yun yung minsan ganun tayo mag-isip Pero pag wala na, parang napanghinaan ka na ng loob, wala na, bibitawan mo na yan. Parang doon na kaya nabanggit natin na endgame na or game over. Kasi pag sinabi mo, nasa isip mo, inisip mo na wala ng pag-asa, wala ka nang magagawa, wala talaga. Kumbaga parang minsan titignan natin, saan ba tayo dapat kumuha? Yun ang tanong Saan ba tayo dapat kukuha ng pag-asa? Di ba? Minsan marami sa atin na akala nila ang pag-asa makikita mo sa mga sa worldly things. Yes. Yung mga binibigay sa atin ng mundo. Yeah. Katulad ng mga Red Hot, yung mga ganyan, yung mga worldly things, no? Yung mga disco. Minsan yung mga tugs-tugs, no? Minsan pag may problema tayo, 'di ba? Madalas 'yon. Pare, tara. Ano tayo? 2 battles. 2 bats na tayo. Ganun, 'di ba? 2 bats pero na dalawang case na. 2 bats daw pero 2 cases na. Pero minsan doon nag-aano mga tao Doon tayo nagkikling or doon natin hinahanap yung pag-asa na akala natin yun ang magiging solusyon. Pero magiging temporary lang yung binibigay nito. No? Kasi kung titignan natin, yung mundo, yan ay nagbigay sa atin ng problema Yan ay nagbigay sa atin, yan ay nagdala sa atin kung ano yung nararanasan natin. 'Di ba? Halimbawa, struggles. Sino ba nagbigay ng struggles? 'Di ba galing dito sa tinatamasa natin sa mundo. Diyan ang gagaling yung struggles natin Tapos doon ka rin kukuha ng hope. Doon ka rin kukuha ng pag-asa, sinasabi mo, 'di ba? Parang hindi yun yung tama na doon mo hahanapin yung solusyon na kung doon mo rin nakuha yung problema, 'di ba? Siguro ang tamang tignan natin, kanino ba natin kukunin? 'Di ba? Siyempre, DJ Happy, tatanungin ng lahat. Si DJ Happy, kailan ba naging malungkot yan? Naging malungkot ba ang DJ Happy? Oo, nagiging malungkot din ako pero since birth, happy na talaga. Happy na. Everyday happy na to Everyday happy. Ayan. Di ba, siyempre, DJ Happy, meron tayo naging problem, no? Or may naging problem ka or naka-encounter ka ng matinding struggle mo sa buhay na parang tingin mo, endgame mo na. So, baka may share ka, DJ Happy, paano mo na tagpuan? Paano mo na overcome yon? Kasi doon natin makikita, pwede natin makita doon, kanino ka kumuha ng, saan mo nakita yung hope? Kanino mo nakita yung hope na yon, yung pag-asa na yon, para malagpasan mo yung mabigat na struggle mo na yun. Ayan, napakaganda nung sinabi ni DJ Jen, no? So, gusto ko, yung dugtungan, dagdagan, yung sinabi nga niya, nabanggit niya kanina, yung nagiging easy way nating lahat, pag meron tayong mga problema, whether great or small, nagiging daan natin lagi yung, yung mga worldly things, di ba? Pero, sa tingin natin, that is the easiest way Which is, pag tinignan mo sa, literally, totoo, yan yung easy way, gawin mo lang yun,
makakalimutan mo. Yun nga yung sabi nila, di ba? Ganon. Pero yun nga, brothers and sisters, ang tanong doon, are you doing the right thing? Di ba? Ginagawa mo ba yung tama na yon? Maraming consequences yan. If you're looking for the easy way, lalo na sa worldly things, worldly path na tinatawag, may mga consequences talaga yan. And usually, hindi maganda ang consequences. Number one, pag pinasok mo yung easy way, let's say, pumasok ka sa mga vices. Yes. No? So yung mga vices, maraming klase yan. It can be gambling, it can be drinking, drugs. It can be drugs. Yan. Yung pinaka-worst sa lahat, no? Drugs. Pinaka-worst sa lahat, drugs. Big no-no yan, no? Other things is yung nakikiapid sa iba. Yes. Yan, part din yan. So tingnan mo, yung mga consequences doon is napakabibigat, no? Ano yung magiging punot dulo noon? Deep inside, alam mo din naman yun na ang hahantungan mo ay hindi maganda. Ikaw, sino magsasuffer doon? Yun yung tanong ko, no? Sa mga dumadaan sa ganyang landas. Siyempre, ikaw din yung magsasuffer. So, are you looking for the right solution do sa problem mo? Di ba? Okay. Yung sabi nga ni DJ Jen, pansamantala lang yan Di ba? Minsan yung pansamantala, naging pansamantagal. Oo. Pero ang reality niyan, in the end, ikaw na yung nagsasuffer, ikaw na yung nag-struggle. Yes. In the end, ikaw pa rin yung nagsasuffer and nagsastruggle. So it never ends. Mas lalo kang nawawasak Oo, lalong lumalala. So yun yung tanong kanina ni DJ Jen. Kanino ka dapat pumunta? Di ba? Napakasimple. Kay Lord lang, no? Yes. Mga brothers and sisters, ang Panginoon, number one, if you're really desperate, deep inside you, na akala mo wala ka ng pag-asa, you feel hopeless. Napakasimple lang. Pilitin mo, subukan mo, magdasal ka. Close your eyes, bow your head. Why bow your head? It is a sign that you are humble. Yes. You are humbling yourself before God. And you're submitting yourself. Yeah, So, you're binibigay submitting mo yourself yung before sarili God. mo. So subukan mo lang yun, napakadali lang yun. You can be anywhere, no? Halimbawa, nakaupo ka lang ngayon, wala kang kasama. Close your eyes, bow your head, submit yourself to God. You pray, kausapin mo Panginoon. Wala ka na kailangan pandaanan na iba na kailangan daan ako sa ganito. No, kausapin mo between you and the Lord Himself. Yes. Kausap mo siya as parang kaibigan mo, kapatid mo, father mo. No? Kausapin mo siya. Isumbong mo lahat ng mga suliranin mo, mga problema mo. Ngayon, iisipin mo ngayon after you pray. Brothers and sisters, mararamdaman niyo yun. After you pray, mababawasan yung bigat ng dibdib ninyo. That's true. Now, it doesn't end there. Siyempre, kung nagsisimula ka pa lang sa ganyang proseso, isipin mo, hindi naman ako kinakausap ni Lord. Nagpe-pray ako, kausap ko siya, pero hindi naman ako kinakausap. Brothers and sisters, hindi po literal makipag-usap ang Panginoon. Yeah. The Lord reveals His ways by His own ways. Ngayon, hindi namin masasagot yan. Walang makakasagot yan. Ang makakasagot lang yan, it's just you. Yes. Oo. Kaya, it's either you choose the worldly things or you choose the path na papunta sa Panginoon. It's up to you, no, brothers and sisters. Pero, yun nga, kami mismo, sasabihin namin sa inyo, seek the Lord. Ganun lang kasimple. And dagdag ko, DJ Happy, no? Kasi napapaisip ako, minsan, ganito nangyayari. Yung most nung mga madalas na situation na nangyayari, pag may problema isang tao, ganito yan. Okay, may problema ako. Mabigat yung problema ko. Punta ako kay ganito. Pare, may problema ako ganyan. Tapos kukwento mo yung problema. Yung pinagkwentuhan mo, ganun din yung problema. Tapos, ano mangyayari? Magkakaroon kayo ng solusyon? Parehas lang kayo mag-iiyakan. Tapos, sige, inom tayo. O kaya punta tayo dito. Ganon. E di, nadagdagan na naman yung problema mo. Nabawasan na naman yung pera mo. Bibili ka ng mga alak. Tapos, another thing, malasing ka pa. Pag nalasing ka pa, kung anong mangyari sa'yo, manakawang ka. Maraming bagay nangyari. Pero, at the end of the day, or
after nung mga struggles mo na nadagdagan pa, sa dulo, hahanapin mo pa rin ang Diyos. Di ba? Hinahanap, Diyos ba, Lord, bakit ganito? Bakit? Bigla mong kakausapin ng Panginoon. Bigla mo siyang hahanapin. Di ba? Pero kung sa umpisa pa lang, hinahanap mo na siya, hindi ka na gumastos, hindi ka na kung saan-saan pa napunta, hindi nadagdagan ang mga problema mo ng nadagdagan. 'Di ba? Parang sa umpisa pa lang, pag nagkaroon ka problema, hanapin mo agad ang Panginoon. Kasi nasa Kanya ang pag-asa. Nasa Kanya ang kasagutan. Ngayon, kung hindi mo masabi sa sarili mo, hindi naman sumasagot ang Panginoon. Yan. Hindi naman, wala naman nangyayari. Ang tagal ko na nananalangin sa iyo, ang tagal ko na lumalapit sa iyo, Panginoon. Ba't wala pa rin? Mas lalo mo pa akong binigyan ng problema, di ba? Maraming ganon, no? Sa totoo lang, yung sinabi mo, DJ Happy, no? Hindi natin talaga kaya sagutin yun. Kasi ang sagot ng Panginoon, ikaw ang makakasumpong nito. Kasi ang sagot ng Panginoon sa mga panalangin natin, kasi ang Panginoon is talagang equality, God of equality. Yeah, talagang God of balance. Balance, no? Kumbaga, parang marami siya, yung plano kasi natin yun yung plano niya is the best, no? Minsan yung gusto natin, hindi natin nakukuha. Kasi hindi yun yung plano ng Panginoon para sa atin. Kasi merong pang plano ang Panginoon na mas maganda. Yan po tandaan natin. Kasi minsan yung plano natin, para sa sarili lang natin . Pero ang plano ng Panginoon para sa atin, hinahanda niya yan. Okay? Inaayos niya yan. Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Kasi, lalo na yung sa mga prayers natin, sabihin natin yung mga prayers ko, hindi sinasagot, ganyan. Yung problema ko, ando pa rin. Pero ang tanong, may ginagawa ka ba? May ginagawa ka ba para masolusyonan ang problema mo? Di ba? Kasi parang may kanta dati nung 90s ba yun? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. No? So yun yung katagang yun, nag-apply talaga yun sa lahat ng bagay. Kasi kung hindi ka kumikilos, anong ine-expect mo? Gusto mo, Lord, gusto ko ng pera. Gusto mo mahulog yung pera galing sa langit? Kasi parang out of nowhere. Bigla ka yayaman. Pa-materialize yan. Diba? Hindi, gumawa ka, kumilos ka. Tapos, dagdagan mo pa ng pagtitiwala sa Kanya. Diba? Na kahit anong nangyari, basta nagtitiwala ka sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Diba? Tapos, ang idagdag ko pa dito, yung DJ Happy, gusto ko lang i-share sa lahat. No? Yung mga plans kasi natin, yung plan ng Panginoon, hindi natin kayang ma-arok or maintindihan talaga. Hindi natin maintindihan. Mahirap intindihin. Yun yung kaya yun yung pinaka-reason, no? Yung kaya hindi pwedeng maging kapantay ng isang tao or mahigitan ng isang tao ang Panginoon. Oo. Kasi hindi mo pwedeng pangunahan ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabayan yan. Hindi mo pwedeng diktahan. Kung ano yung plano ng Panginoon, whether you like it or not, siya ang masusunod. Because He knows what's best for you. Alright. Yes. Yung naalala ko yung shinare ko sa isang devotion dito sa Central UMC, yun yung favorite ko talaga na binabanggit, no? Para maging successful ka sa buhay or in any situation, manalo ka sa isang struggle mo, yan, His will and His ways. Yeah. Magtiwala ka sa Kanyang will, no? And gawin mo yung mga bagay na yon according to His ways. Hindi yung sarili mong paraan na gusto mo yumaman. Sarili mo paraan, edi tumalpak ka o kaya mag-scatter ka. Di ba? Yung mga ganun-ganung bagay. Take note tayo, mga mahilig dyan. Nako. O di ba? Yung mga ganun. So, yun ba ay tama o yun ba ang kaparaanan ng Panginoon sa tingin natin? Di ba? So, yun, magtiwala tayo sa Panginoon. Yung pagtitiwala hindi lang basta naniniwala ka sa Kanya na alam mo may Panginoon.
Pero ang pagtitiwala ay masusukat dyan pag nasa gitna ka ng unos. Diyan mo masusukat kung bibitaw ka ba o hindi. Katulad ni si Pedro ba yun? yung lumulubog siya sa tubig, di ba? Di ba? Yung parang nung nakikita niyang medyo lumulubog siya, di ba? Natakot siya Na parang nagkakaroon siya ng doubt. Oo, nagkaroon ng doubt, natakot. Bakit ka matatakot? Kasama mo ang Panginoon. Di ba? Bakit ka matatakot? Di ba? Dapat mas lalo kang maging malakas, lalo kang maging matapang na humarap sa anumang sitwasyon o problema. Yeah. And that story of Peter symbolizes fear. Na kailangan alisin mo yung fear. Kaya minsan, pumapasok tayo sa mga sitwasyon na easy way nga. Sabi ko kanina, kung may problema ka, di ba? Minsan kasi meron tayong fear. Kasi yung fear, maraming maraming forms yan Usually, ay iniisip natin, pag fear, yung literal na para ka nakakita ng multo. Yun. That is the pinaka-common. Pag sinabing fear, may nakita kang matapang na aso, fear na yon, di ba? Pero ang fear, pero ang fear marami siyang forms. Yung pumapasok ka sa isang sitwasyon na gusto mong pangmadalian para ma-solve na sa tingin mo makakasolve ng problema mo. Kaya mo ginagawa yon. It is because out of fear Kasi natatakot ka, kailangan maayos ko na yung sarili ko as soon as possible. That's fear. Di ba? Nagmamadali ka na disoriented ka na. Hindi ka na makapag-isip na maayos, clouded ang iyong judgment. Kaya ka pumapasok sa sitwasyon na ganon. Kaya yung story nga ni Peter na lumulubog siya, nagkaroon siya ng doubt. Yes. That is fear Natakot siya. Diba? So maraming forms po ang fear. Kasi nga, ang kalaban natin, maraming ways yan on how to deceive us. Totoo yan. Napakaraming ways. Sinusubok talaga tayo. Sinusubok tayo niyan. Lalo na yung mga talagang malapit sa Panginoon. Yung kumikilala sa Panginoon. Yung talagang people who worship the Lord. Diba? Yan ang lalong nilalapitan ng kalaban. Kaya we must be ready. We must be aware na yung fear, part din yan ng pagbulong ng kalaban sa atin. Kaya, yun nga yung pagpasok natin sa mga easy way ng worldly things, kasama po dyan ng fear. Ngayon, paano mawala yon? DJ Happy, hindi naman ako takot. Hindi naman ako kinakabahan. No, kapatid. You are fearful. Kaya ka nagmamadali. Kaya mo gustong pasukin yan Kasi gusto mo agad maayos yung buhay mo. Ngayon, kung wala kang fear, sino lang pupuntahan mo? Ang Panginoon. Ngayon, once na lumapit ka sa Panginoon, syempre, hindi naman yung pag lumapit ka sa Panginoon, puro ka hingi. Di ba? Lord, puro problema ako. Baka hindi Panginoon, naman? DJ Happy, hindi Panginoon lang nilapitan nila. Panginoon. Panginoon. That's true. Minsan gano'n di ba? Yung lumalapit ka, pero puro hiling ka lang. Lord, tanggalin mo yung problema ko. Lord, ganito. May malaki kong utang, Lord. Ikaw na magbayad, Lord. Hindi ganon. Una-una, brothers and sisters, yun nga sabi namin, submit yourself first. Paano yung submit? Beg for forgiveness. Kasi number one, may kasalanan ka May pagkukulang ka na hindi yan siguradong ikinagusto ng Panginoon. Kaya nga you humble yourself to the Lord You beg for His forgiveness. Tapos, if you want to cry, iiyak mo yan. That's true. Hindi yung alligator tears, No? Yung parang kunyari lang. Pang-artista ba? Oo. Pang lights, camera, action. Hindi po ganon. You have to really give all of yourself sa Panginoon. Ibigay mo lahat sa Kanya, iiyak mo if you will, if you may, iiyak mo sa Kanya lahat ng problema mo, suliranin mo, beg for forgiveness. And ito nga, brothers and sisters, nasa Panginoon ang lahat ng sagot, pero hindi mo siya dapat madaliin. Yan, hindi mo siya dapat madaliin. But sooner or later, hindi mo ine-expect, dun lagi niya sinasagot ang mga katanungan mo. At yung after mo, yun nga nabanggit natin, hindi mo talaga
mahuhulaan or maaarok, maiintindihan agad-agad kung ano yung plano ng Panginoon. Yeah. Kasi, eto marirealize nyo, pag nasagot na yung mga panalangin ninyo, ganun pala yun. Yung mga aha moments natin, kaya pala. Minsan napapahiya ka pa. Oo, kaya pala hindi ako pinayagan kasi meron palang ganito. Kaya pala hindi ako pinahintulutan ng Panginoon na pumunta ng Amerika. Ganun di ba? Kasi gusto mo punta Amerika kasi dollars yan, di ba? Minsan yan talaga yung ambition mo. Oo. Diba? Kaya pala hindi ko nakuha itong posisyon ng trabaho na ito, sa trabaho na ito, ay yung pala, may piniprepare kasi yung Panginoon para sa iyo na mas maganda. Diba? Win-win situation yan. Pagka nasa Diyos ka, nasa Panginoon ka, nagtitiwala ka sa Panginoon. Yun, proven and tested na yun eh. Yung mga ganon na, parang aha moments ka, maiisip mo lang, okay. Matatawa ka na lang kasi nag-doubt ka sa umpisa, parang nagalit ka pa nga sa Panginoon eh. Kasi bakit di mo naman sinasagot yung panalangin ko? 10 taon na ako nananalangin sa'yo, bakit wala? Pero pagdating ng panahon, di ba? Sabi nga Aisa, di ba? Pagdating ng panahon. Hindi. Pagdating nung time, yung right time, kasi ang timing ng Panginoon perfect eh. Hindi mo masasabing late. Kasi talagang as in, tumpak na tumpak yung pag pinahintulutan ng Panginoon na mangyayari yun. And also, learn to accept that there is time for everything. Yes. Hindi pwedeng yung sa panahon ngayon, masagana ka. Gusto mo, forever, masagana ka na. No. Hanggat nabubuhay ka, may ups and downs ang buhay. Oh. Whether you like it or not, talagang dadaan ka dyan. There is a time for everything. Kaya nga meron tayong ilan ba seasons natin? 3? Hindi pala sa atin yung winter, spring, summer, and fall. Di ba? Kanta pala yun. May winter. Kanta pala yun, kanta. Dalawa seasons natin. Summer and rainy season. Tulad yan, di ba? Yun na lang sa araw-araw na nakikita natin sa panahon natin, no? Na-encounter natin yan. Hindi pwedeng buong taon puro sunny. Oo. Hindi naman pwedeng buong taon puro ulan. So, yun dun mo maiisip, no, brothers and sisters, na there is always a time for everything. Mga bulaklak, di ba? Mga halaman. Tutubo yan, magbo-bloom. Pag nag-bloom, nawawala na sila. Tapos darating ulit yung the right time, mamumulak-mulak ulit sila. That is part of our lives, di ba? Yan ang design ng Panginoon para sa atin. Kaya, kung ano ang design ng Panginoon, ano ang design ni Lord sa buong mundo, huwag natin i-alter. Di ba? Mukha nakukuha mo yung ibig sabihin. I got it, DJ. Huwag natin i-alter kasi design ni Lord yan eh. Pag inalter mo yan, gusto mo, design mo rin. Hindi. Si Lord lang ang ultimate designer. Kaya kung ano ka, kung ano meron ka, kung ano meron nandyan. Di ba? Kaya nga ang tanong dyan, si Lord ka ba? Di ba? O yun. See? Ganun po tayo, kapatid. So, we're not, we are here just to challenge you. Kasi, pareho lang po namin kayo. We are the same. Tayo pare-pareho eh. Yun nga. Lahat tayo nagkakaroon ng moment ng kasiyahan, ng kalungkutan, ng problema sa buhay. Hindi po tayo exempted dyan. So, we are here for you, no? To take the challenge. Kasi kami, pinagdadaanan din namin and we also take that challenge. No? Talagang ginagawa namin yan. Kahit mahirap, kahit nag-struggle din kami, we take that challenge na the challenge is to always cling to the Lord. Oo. Yun nga. Hindi ka pwedeng hindi iiyak. yun yung balance na sinasabi natin. Minsan masayang-masaya ka tapos biglang may kalungkutan. Hindi mo maiwasan yan eh. Nandito tayo sa mundo eh. Pero temporary po yan. Temporary yan. Kasi pagdating ng time na judgment, no? Alam mo, ano yung pangako ng Panginoon sa atin? Di ba? Yun ang panghawakan natin eh. Yeah. Saan tayo? Kumbaga saan tayo dapat, di ba? Sa kaharian ng Panginoon. Yun dapat nating targetin, no? Paano tayo pupunta doon? Di ba? Yun ang tanong. Medyo mahaba-habang usapan yun. Paano tayo pumunta doon? Tara, punta na tayo. Hindi, syempre mahaba-habang usapan kasi yun. So, medyo
mahirap i-discuss din siya ng agad-agad, no? Siyempre, unang-una, kailangan paano ka pupunta sa kaharian ng Panginoon? Paano ka magiging tagapagmana niya bilang anak, 'di ba? Kung hindi mo siya kinikilala bilang ama. Yeah. 'Di ba? Ikaw ba kung ama mo, tatay mo, pamamanahan ka ba kung hindi mo ama? Pamamanahan ka ng isang tatay na kaibigan mo, pamamanahan ka pa ba? 'Di ba? Hindi ka naman niya anak eh. Kung kinikilala mong anak, kinikilala mong tatay ang Diyos, 'di ba? Ano ipapamana sa iyo? 'Di ba? Ang kaharian, 'di ba? Ni Kristo. Yan yung dapat nating tignan, na dapat nating pupuntahan, 'di ba? Paano tayo makakapunta doon? Sige, pag-usapan natin sa susunod 'yan. So, by the way, 'di ba? Nag-anniversary tayo. Anything goes. Oo. 'Di ba? So 1 year na po ang Anything Goes. Alright, so nandito tayo ngayon. Kung mapapansin natin, iba ang bahay natin ngayon. Andito na tayo sa ating tahanan New Look, tahanan ng Anything Goes with DJ Happy. Dito muna. Yes. At dito na. Ayan. So banggitin ko lang DJ Happy, no? Kasi merong panahon sa buhay mo, 'di ba? Siyempre, i-reveal na natin. Yung nagkaroon ka ng pinaka down moment mo sa buhay mo. Yeah. Meron kang nasulat na isang kanta na talagang nakaka-touch ng puso. Na parang pagkakantahin mo to, para kang gusto mong umiyak. Gusto mong isumbong lahat sa Panginoon kung ano yung mga nararanasan mo That's correct. 'Di ba? So ano yung pinaka story nito nung kanta na to? So yung song na to, yung Sayo Lamang Jesus, I recorded this under United Christian Artists of the Philippines, UCAP. Hello. Thank you sa UCAP Records, UCAP Studio. 2018. No? Day 2018. Etong song na to, Sayo Lamang Jesus, nagawa ko to in just, let's say, mga 30 minutes na siguro. Talaga? At the max. Oo, 30 minutes. It was siguro mga hapon yun eh. Nasulat ko siya kasi mga time na yun nga, sabi ko nga, lahat tayo, we have our fair share of problems. Yung mga time na yun, I am a bit frustrated. Number one, yun nga, yung gumagawa ko ng songs, paano ko siya may babahagi. Okay. Kasi yun talaga ang goal ko no? Sa lahat ng mga songs ko actually, and Sayo Lamang Jesus is also one of them, ang goal ko talaga is to share, may bahagi ko sa mga churches. Walang specific na church. Kahit anong church yan, kung makaka-bless yun, yung song na yun, please do so. Yun yung sa akin. Totoo. That's true. I didn't wrote that song for profit Hindi talaga. Hindi ko siya naiisip. And ito pa, yung pinaka-common, yung gagawa ka ng song para makilala ka. Di ba? Yung mga ganon. Para sumikat. No. Never in my life. Sa akin, yung song ko na nagawa ko, na naka-publish, no? Meron ito sa Spotify, meron sa UCAP Records, saan pa ba? Sa YouTube, meron din. Of course, sa Facebook, yan, common yan. But I'm not, hindi ko hinahabol dyan yung kumikita. Yung profit niya. Pero I just keep on reposting it. Kung may time ako, naalala ko, pinopost ko siya. Talaga. Pinopost ko siya lagi. Kasi ang aim ko talaga is kung merong makarinig niyan, na yung moment na yon suicidal na siya. Di ba? Yung suicidal, merong ganun Iba't iba ang senaryo natin sa mundo Let's say, yung may suicidal na, biglang narinig niya yung song ko, Sayo Lamang Jesus. Siyempre, napapakinggan niya, kahit subconsciously. Tapos narinig niya yung melody, yung lyrics, di ba? Na kahit very simple lang yung lyrics, very simple melody. Pero because I wrote it, na sa buong puso ko na para sa Panginoon, yun yung hope ko dun na ma-bless din yung iba. Kasi kung na-bless ako, mabe-bless din yung iba. At kung makakatulong yun, na mapigilan yung moment na yun, kung makakatulong yun, kalabitin siya ni Lord through that song,
priceless po yun. Kahit ano pa, kahit let's say, kahit wala kang milyon, priceless po yun. Yung ganon. Because you won a soul. Nakapag-save ka ng soul. Tama. Ito pa yung pinaka nun. What comes after that? Diba? Let's say na naimasmasan yung person na yon, yung ganon scenario. Who knows, diba? Biglang nagbago siya dahil kinlabit siya ni Lord. Diba? Nagbago siya. Nagkaroon na ngayon siya ng takot. Yung takot na respect sa Panginoon, nagbalik loob ngayon siya. O di ba napakaganda nun, di ba? May life-changing experience yun eh. Life-changing experience. Yan. True. Parang, tapos nagkaroon, yung possibility na kapag narinig niya ito, or anyone, no? O, kung meron kang problema, suicidal ka, or anything na meron kang iniisip na mali, di ba? Pag marinig mo itong kantang ito kasing kanta na to para kang kausap mo ang Panginoon eh. Oh, yeah. Tama ba, DJ Happy? Kasi yun yung nararamdaman ko dun sa song at saka dun sa lyrics nung kanta. Kinakausap mo yung Panginoon, no? Para kang parang intimate yung usapan niyo ng Panginoon dito or yung pakikipag-ugnayan mo sa Kanya. Kumbaga parang kausap mo yung tatay mo, nanay mo na nagsusumbong ka. Tapos ano yung gagawin mo? Ano yung pwede mong ibigay? 'Di ba? Ano yung pwede mong i-offer? 'Di ba? Kasi lalo na yung mga nabanggit mo nga na sino may mga problema or may mga tao may problema diyan. Kapag marinig mo nyo ito, possible, no? Pwede na mabago yung buhay mo. Yeah. O kaya magkaroon ka ng new perspective sa buhay, no? Karoon ka ng new outlook. Minsan kasi masyadong negative eh. Ang mundo natin masyadong negative na ngayon. Ang daming negativities. Yeah. Daming mga marites. Ang daming mga masyadong konting binanggit lang. Nasaktan ako. Konting Onion skin. So masyado ng malala yung mga ganong sitwasyon natin eh. Masyado na tayong balat, yun nga, onion skin, tapos konting masyado na tayong nasasaktan. Pero itong kanta nga na ito, yung kapag narinig mo ito, gusto kong i-share din natin ito ngayon, DJ Happy. Yeah, by all means. Oo. Share natin para sa mga nakikinig ngayon, nanonood ngayon, anuman ang pinagdadaanan mo, kapatid, lumapit ka sa Panginoon. No? Sabihin mo sa Kanya lahat ng nasa sa loobin mo. Isabihin mo sa Kanya, ibigay mo lahat. Huwag kang magtira. Lahat ng problema mo, ibigay mo sa Kanya. Di ba? Sa Kanya mo ilagak lahat. Yung tiwala mo, yung iyong pag-asa, ibigay mo sa Kanya. So sa panahon na ito, sa oras na ito, nais namin i-share itong kanta ni DJ Happy na Sa'yo Lamang, Jesus. Okay. Ito live to. Live. Impromptu and live. Alright. So sa mga gusto pong matutunan tong kanta na ito, message lang po kayo, mag-chat lang kayo, PM yung page namin at ibibigay po namin itong song na ito, itong lyrics na ito, yung chords nito for free. No? Nabanggit nga ni DJ Happy, itong mga sinusulat niya ng kanta niya yan, for free ito. No? Yeah. Free to use, walang mga kung ano-ano. Yeah. It's a ministry talaga. Yan. Okay, so this song is entitled Sa'yo Lamang, Jesus. Jesus. Nagsusumbong ako ay agapin mong Jesus sa oras ng kalungkutan ko. Pag-ibig mo'y wagas,
Nangihina, ako ay akayin mo, Jesus, sa oras ng kapaguran ko. Ikaw ang aking lakas, pagmamahal mo ay tapat. Ako ay nalapit at kakapit sa'yo, oh Jesus. Ako ay aawit, mapapagamit sa'yo, oh Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Nagtatanong, ako ay pakinggan mo, Jesus. Sa oras na ako'y nalilito, ikaw ang aking daan. Nagpupuri, ako ay hawakan mo, Jesus. Sa oras ng kasiyahan ko, ikaw ang aking lahat. Pagmamahal mo ay tapat. Ako ay nalapit at kakapit sa'yo, oh Jesus. Ako ay aawit, mapapagamit sa'yo, oh Jesus. Ako ay nalapit at kakapit sa'yo, oh Jesus. Ako ay aawit, magpapagamit sa'yo, oh Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Yes, that's Sa'yo Lamang Jesus by DJ Happy. Alright, so I hope, no, and I know, meron mga nanonood po sa atin ngayon na I'm sure na nang napakinggan po itong kanta na ito. Alam kong may nangungusap sa iyo ang Panginoon at alam kong may sinasabi sa iyo ang Panginoon sa oras na ito na sa kalagitnaan ng iyong struggles, sa iyong problema, sa iyong mga sitwasyon mo, sa buhay mo ngayon, merong sinasabi ang Panginoon sa iyo. Buksan mo ang iyong ang pandinig, buksan mo iyong puso para malaman mo kung ano ang mensahe ng Panginoon para sa iyo. Yes, DJ Happy, no? Nabanggit nga natin kanina, yung mga struggles nga sa buhay. Siguro, doon tayo sa medyo lighter side, no? So, yung doon na tayo sa part na yung mga happy moments. Yung happy moments mo. So, syempre, meron tayong mga answered prayers. Kaya, may mga binibigay sa ating Panginoon na minsan unexpected di ba? Yung mga hindi naman natin inaasahan. Bigla-biglang ayan, may sagot ang Panginoon bigla, no? So, meron ka bang ano ngayon? So, itong nagdaang taon, no? Starting nung nag-start ang ating Anything Goes. Ano yung mga binigay ng Panginoon sa kabila ng mga challenges natin? So first of all, syempre unang-una sa lahat, hindi nawawala itong pagiging thankful ko sa Panginoon sa buhay.
Di ba? Yung everyday, hanggang ngayon, buhay pa rin ako. Yes. Healthy. At nandito ngayon, napapanood nyo po kami, dito po sa Anything Goes with DJ Happy. So I'm always thankful for that. So normal na normal po yun sa akin. Pero malaking bagay po yun na pagiging thankful ko sa Panginoon. Number 2, sa mga blessings, of course. Di ba? Yung everyday blessings na usually hindi ko hinihingi. Hindi ko hinihingi. Pero the Lord always provides. Di ba? Just like you, no? Just like everyone, di ba? Hilingin man natin o hindi, nagpo-provide ang Panginoon. Yes. That is one of the many reasons na para tayo ay magpasalamat sa Kanya. So wag po natin kakalimutan yon. And number 3, very thankful ako kay Lord sa mga napakaraming blessings, no? So merong talagang isang napakalaking blessings nitong dumaan nitong taon. Actually, hindi lang itong taon na to mag-almost 2 years na rin siguro. So, napakalaking blessing ng Panginoon yon na pinagpe-pray namin. Pinagpe-pray ko syempre. Pero, lo and behold, in His perfect time, of course, binigay niya sa akin, no, sa family ko. So, it is a material thing, of course, Okay. di ba? So lahat po tayo ay thankful sa mga ganyang bagay. I really binabalik ko ang lahat na yan para po kay Lord. And pero sa lahat-lahat talaga, I am really thankful sa Panginoon that we are here, no? I am here in front of everyone, no? Nasa social media ngayon tayo na kasama ko ngayon si DJ Jen na binabahagi namin yung hanggat makakaya namin. No, out of our own personal experiences, mga pinagdaanan din namin, gusto naming maibahagi ito sa inyo. If this can help you, na ma-relieve kayo, makilala nyo ulit ang Panginoon, magbalik loob kayo sa Kanya. That is one of the biggest blessings na thankful ako sa Panginoon. Dahil I consider itong program na ito, na program ng GCCF and Central United Methodist Church, itong Anything Goes, this is priceless. Very priceless po ito, brothers and sisters. Kaya kung we see this as priceless, no, this ministry of ours, we see the viewers as priceless din. Kayo na nandito ngayon sa bansa natin, na mga OFWs na nakikinig at nanonood dito, you are also priceless po sa amin. And we thank you and we thank everyone for this. Of course, thankful tayong lahat sa Panginoon sa itong napakalaging blessing na to, podcast natin na Anything Goes with DJ Happy. Yan. Kasi ito yung opportunity na, yes, we are thankful sa Panginoon na binigyan tayo ng opportunity na gawin ito para mag-share, di ba? Yung gospel ng Panginoon, yung hindi naman sa masyadong kumbaga Bible study tayo. Pero gusto namin i-share or mag-witness, di ba? Na kung paano kumilos yung Panginoon sa mga buhay namin. Sinasabi po namin na hindi kami laging masaya. Or hindi kami laging yung buhay na masagana, na sinasabi like yung everyone else, kumikita ng limpak-limpak. No, hindi ganoon. Hindi ganoon ang buhay. No, ang buhay ay kasabi nga ni Kuya Kim Atienza, ang buhay ay weather lang. No, di ba? Kaya yung weather, di ba? There is time. Yes, may time 'yon, no? May paglubog ng araw, may pagsikat ng araw, di ba? May pag-ulan, may summer, may gising tayo, mamaya tulog tayo. Pero dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon lahat ng mga opportunity na binibigay niya. Pag dilat mo pa lang sa umaga, magpasalamat ka sa Panginoon kasi binigyan ka niya, biniyayaan ka niya ng panibagong buhay upang gamitin ang buhay sa tama at according to His will and according to His ways, no? Na gamitin mo 'yun. Gamitin mo yung sarili mo, yung buhay mo para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon, no? Hindi para sa ika-gain mo lang, no? Ayan. So, i-share mo rin. Yung mga blessings mo na yan, i-share mo. Hindi ibig sabihin ng blessings, pera agad yan. Hindi naman ganun yun. So, may mga blessing ka. Halimbawa, natanggap mo yung may positivity, no? Natanggap ka.
Or ang ganda ng gising mo, di ba? Minsan may ganong moment, di ba, DJ Happy? Nakita ko yung picture mo one time, yung sa yung picture mo sa bahay niyo sa area. Di ba nag-comment ako doon? Sabi ko, ang ganda doon, sarap magkape dyan sa umaga. Kasi kung maaalala, kung makikita niyo po, di ba minsan gusto natin yung paggising natin, ang ganda ng sikat ng araw, nakikita natin, tapos nakikita mo yung kung palaisdaan man yan o kaya bukirin man yan, di ba? Ang ganda, di ba? Ang ganda, very positive. Di ba? So parang ganun natin tignan ang bawat araw na parang gumigising ka na mayroong magandang bukang liwayway, no? Dahil yan ay bigay ng Panginoon sa atin. Blessing po yan. I-share mo yan sa kapatid mo, sa mga kakilala mo na pagising mo, oy, ang ganda. Alam mo, ang ganda ng gising ko dahil binigyan ako ng Panginoon ng kalakasan, no? I-share mo 'yun. No, everything na merong binibigay sa atin ng Panginoon, i-share mo, 'di ba? Huwag kang madamot. and sometimes, 'di ba, we wake up at the wrong side of the bed. Yung minsan, 'di ba, yung gigising tayo, parang wala tayo sa mood eh. Oo. Normal 'yun eh, 'di ba? Nangyayari talaga 'yun. Nangyayari din sa akin 'yun. Yung pagising mo, wala ka sa mood, parang... gusto mo humiga ka nila. Gano'n. Tapos parang basta wala ka sa mood. You don't wanna go out, you don't want to do things. Di ba? Kahit yung mga usual na routines mo, gano'n. Then, lagi mo lang isipin, teka, nagising ako, di ba? Ito ngayon, humihinga ako, nakikita ako yung paligid, yung mga kulay na nakikita ako. Gumagalaw ako, I am healthy, wala akong sakit. Then you will realize, again, we must be thankful talaga sa Panginoon. At tapos, syempre, minsan ganun may problema ka nung kinagabihan, nakatulugan mo. Paggising mo ngayon, syempre maalala mo na naman, parang pinos lang Pause. Paggising mo, naku, ito naman pala yung problema ko, yung ganun. Pero, DJ Happy, no? Ito yung difference. Ito subok na to na sinishare ko to kasi alam ko, ito na experience ko to. Yung buhay na wala ka sa Panginoon or hindi ka nagtitiwala sa Kanya, yung buhay na kapag nagkaroon ka ng problema, masyado kang parang pinagsakluban ka ng langit at lupa. Di ba? Parang guguho ang mundo mo kapag nagkaroon ka ng problema. Pero kapag nasa Panginoon ka, ito yung problema, sa harap, sa likod, sa kanan, sa kaliwa. Di ba? Kahit saan yung problema na yan. Pero nakukuha mong magpuri sa Panginoon, nakukuha mong ngumiti. Di ba? Kasi alam mo na binibigay yung problema na yon, binibigay yung mga challenges na yon, kasi alam ng Panginoon. Di ba nga sabi, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng mga pagsubok na hindi mo kakayanin. At itong mga pagsubok na ito ang magpapatibay sa iyo. Di ba? So, mas malakas ka kapag nalagpasan mo ito. At alam ng Diyos malalagpasan mo ito. Magtiwala ka lang sa Kanya. So, ito yung pinaka-common. Magbibigay ako ng example. Very common ito sa panahon natin ngayon. Especially yung mga mahilig di ba? Yung mga nagpapadeliver. Okay. Di ba? Yung mga ganon. Di ba napaka-rampant yung nai-scam ka? Di ba yung mga ganon, di ba? Very rampant siya. Very rampant. Ngayon, syempre, ikaw yung consumer, ikaw yung order. Tapos yung pala scammer pala yung nangyari sa iyo. Minsan hindi issue doon yung kung magkano yun It could be minsan huge amount, minsan small amount lang. Pero hindi yung point doon Yung minsan tinatamaan yung ego mo. Na bakit naman ganito? Ano ba naman itong mga taong to? Bakit nanloloko kayo? Doon pala nasisira na araw mo. Di ba? Alam mo yung gusto mong magsasabi ka pa, mamatayin. Ganun. Actually, that's human nature, no? Yung nagagalit talaga tayo. Lalo na yung ganun mangyari. Siyempre, sino pa di magagalit yun? Alam nyo ba, mga brothers and sisters, halimbawa, yung ganun scenario, no? Yung na-scam ka ng, let's say, yung sa delivery, yung mga ganyan. Kung hindi ka magagalit, yung parang tumawa ka pa, there's something wrong. Di ba? kahit abundant ka. Di ba? Kahit you are well off sa buhay mo, hindi ka pa rin matutuwa, no? Kasi as a human being, natural yun na mararamdaman mo parang naapi ka na agrabyado ka Agrabyado ka. Oo, you have the right, di ba? Pero yun nga,
It's okay na magalit, just don't sin. Di ba? Just don't sin. O paano yun? Kung nasa brink na tayo na magmumura tayo, letter, wala na. Tumataginting na. Ganun na. Kasi naman si tut, 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 tut. Tut, tut. Ay, yung gano'n. Ang daming blip. Yun yung isipin natin na lilipas din yan. Oo, di ba? Lilipas din yan. And, ito na natatandaan. Si Lord, alam niya lahat yan nangyayari na yan. Yes. We are not thinking something na destructive doon sa nanloko. Let's say, ng scam. Hindi natin as Christians, no? Hindi, as human beings, hindi natin dapat isipin na, bahala na si Lord sa'yo. May balik yan. Di ba? Usually, ganun yan eh. May balik yan, may balik yan. Ano nga yun, DJ Happy? Yung maka-Carmi Martin ka. Maka-Carmi Martin ka rin. Let's not think that way, no? Unang-una, matik yan. Alam ni Lord yan. Alam ni Lord yan. Ganito na lang gawin nyo. This is just a suggestion. Pag nangyari sa yun yan, na-onsehan ka, na-scam ka, yung gano'n. Nabudol ka. Isipin mo na lang, hayaan mo na lang talaga. True. Hayaan mo na lang. Wala ka naman din magagawa eh. Di ba? You can fight whenever or kung gaano mo gustong lumaban. Pero kung talagang hindi mangyayari, useless. Hayaan mo na lang yan. Just remember na basta alam ng Panginoon ang nangyari sa buong sitwasyon ngayon. I'll just leave him to me. I'll just leave this to him. Yes. 'Di ba? Yung nga nasa song ko Basta kanina. Yung song ko kanina yung sa'yo lamang Jesus. Unang-una doon, nagsusumbong, isumbong mo sa Panginoon. Lagot ka, sumbro. Pero don't think anything na destructive do sa kapwa mo kasi bad din naman yun. 'Di ba? Halimbawa, usually yung ganito, 'di ba? Yung itong rider na to, gano'n. Masagasaan ka sana. Cursing, no? Cursing. That's cursing. Bad yun. Hindi naman dapat ganon. Huwag ganon. So, hayaan mo na lang kay Lord yon. Kaya nga sabi nga ni Lord I got you on this. True yun. Although napakahirap nun, no? I must admit, I think agree kayo, no, mga viewers. Napakahirap nun. Sino ba naman hindi magagalit? Kasi yung word, itong word na to, di ba? Bad trip talaga yun. Di ba? Talaga, di ba? Parang hindi maganda talaga sa pakiramdam. Pero yun nga, wala ka rin naman magagawa eh. Lalo na madadagdagan yung minsan magiging worse pa yung kasalanan mo. Oo. Kasi aabot ka sa point na Pwedeng ikaw pa ang magkaroon ng ng kaso. Siyempre, minsan reaction yan eh. Yeah. Parang human nature. Siyempre pag kunyari may bumatok sa'yo kay Happy. DJ Happy. Gagantihan mo. Siyempre. Sisimplihan mo lang. Lalo na minsan pag basketball, di ba? Yan, mga nagba-basketball dyan. Insan dyan, test din yan eh. Kung sa pagiging Kristiyano, basketball ka, layup ka, pak. Tapos may sumahod sa'yo. Although naka-balance ka, pero bigla mo siyang, masuntokin, di ba? Siyempre, sinahod ka eh. That's instinct yan. So, gaganti ka. Hindi tayo naiiba sa mga yung mga animals, mammals. But I'm not saying na animals tayo. Siyempre, we are part of God's creation. Di ba? Ibig sabihin, meron tayong instinct talaga na yun. Kasi nabubuhay tayo eh. Di ba? Okay, let's magbibigay ako ng Let's say yung mga hayop sa jungle. Diba? Okay. Wala naman silang logic. Wala silang reasoning. Hindi naman sila mapolitika. Hindi naman sila nagmi-meeting sa yung mga meeting para mag-brainstorming. Meron din. Meron. Okay. So, balik tayo. O, di ba? They are, yung mga animals, di ba? Punta na lang tayo sa mammals. Mag-example tayo. Let's say, a lion. Okay. Ganyan. So, ano lang ang calling ng isang lion? Of course, yung basic needs. To drink, to eat, to hunt. Okay.
to drink, syempre, to eat. Ngayon, paano sila mag-i-eat? Siyempre, mag-hunt. They will hunt. Pero yung way nila, di ba, nakakatakot. Oo. They kill. Nanonood ako ng National Geographic dati. Yeah. Oh, makita mo kung paano, 'di ba? Paano sila sumila, no? Talaga nire-rip apart nila yung prey nila. Talagang tititigilan. Oo. That's the way, yun yung way lang na para sila mabuhay eh. They are not herbivores. So, pag sinabing herbivores, yung kumakain ng damo. Plants. Oo, plants. Carnivores sila eh. Yun yung difference doon. God's design yan. Yes. Hindi mo pwedeng alterin yan. Kahit napakagaling mong scientist, di ba? Hindi mo magagather lahat yan na para alter. Yes. Di ba? So that is God's design na nature yan. Okay. Di ba? Kaya sila yung mga hayop sa kanilang mundo. Tayo, sa ating mundo, we are created by God na meron tayong reasoning, Yes. may logic, may knowledge, and of course, yung wisdom na galing sa Kanya. Kaya tayo, Above time. let's not act like animals. Yes. Yun nga, yung kahit na agrabyado ka, o yung sabi nga ni DJ Jen, yung binatukan ka, gagantihan mo. O, Patuwa ka mo rin. di ba? Parang hayop yun. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Mga ganun eh. Dahil tayo ay highest creation ni Lord, human beings. Meron kang sariling meron kang yun nga, may free will ka. May pag-iisip ka. May reasoning ka, logic. Alam mo yung tama sa mali. Oo. Ayun. Di wag mong gawin, don't act like yung mga animals, gano'n. Diba? Kaya ibig sabihin nun, ibigay mo na lang kay Lord. Stay still. Okay. Yung kanta nga na still, di ba? Still. Stay still, bigay mo lang si Lord. Si Lord ang bahala sa iyo. Oo. Ayan. So DJ Happy, yun nga, yung pagpapasalamat sa Panginoon, yung ating anything, no? Kumbaga, meron ka man struggle sa buhay. All in all, no, i-wrap up natin yung mga napag-usapan natin. At the end of the day, meron kang struggle sa buhay, meron kang blessing, no? Ang tanong ba yung struggle mo ba blessing na rin? Yes, of course. Yung struggle mo na yon is also a blessing. Bakit? Design din ni Lord yan. Bakit? Ngayon ang tanong, struggle yun, paano naging blessing yun, DJ Happy? Bigyan kita ng struggle. Nahirapan nga ako ngayon. Anong blessing ba yan? Diba? No. Kaya ka nga may struggle, dun papasok yung blessing. Because you are going to work for that struggle. Okay. Di ba? Unang-una, as tayo, kaya tayo may struggle, titigil ka na lang ba? Yes. Although ibibigay mo kay Lord yan. Di ba? Pero ano ba, problema mo sa buhay, problema mo sa trabaho, problema mo sa school. Di ba? You have to do something, 'di ba? Kaya nga you pray, you look for God's wisdom. Yes. Kausapin mo siya, Lord, ano ba yung dapat kong gawin sa problema kong ito? Kaya kikilos ka talaga. Okay. So, yung struggle mo na yon, you are going to continue to struggle for that to the point na darating ka sa moment na masusolve mo yung problema na yon. And you have to go to the length na kailangan kung ginagawa mo yung mga solusyon na yun, yung tama. Hindi nga katulad yung topic natin kanina, yung mga easy way. Hindi ganon. Kaya kung may struggle ka, lumagay ka sa solusyon, ng mga paraan na tama yon para sa'yo, hindi destructive sa kapwa mo, hindi ka nakakatapak, nakakabangga. At lalo, hindi nakakalugod-lugod ba yun sa Panginoon? Yun ang tanong. Yung paraan mo. Di ba? Halimbawa, gusto mong ma-promote. Okay. Di ba? Gusto mong ma-promote, pero ang way lang dito ay sumipsip kay sir. Boss! Gusto kong sumipsip sa'yo, boss. Tapos sisiraan mo yung mga katrabaho mo diba? para lang mapaborang ka. Ngayon sabi mo, struggle din yun. Pero hindi magandang struggle yun na way mo na para makuha yung ano na yon, yung position na yon. Okay. Hindi tama yon. Ngayon, paano mo makukuha yung position na yon? Basta gawin mo lang yung trabaho mo. Gawin mo lang yung tama. Alam ni Lord yan eh. Di ba? Let the Lord reward you. Totoo yon. Kung hindi napunta sa iyo yung position na yon, it's His will. Kung hindi ka naman nagkulang you know to yourself di ba, na hindi ka nagkulang. Talaga nag-grind ka naman, nag-effort ka, pero sa tamang paraan. Pero hindi mo pa rin nakuha,
it's the Lord's will. Hindi ibig sabihin nun, sinasarado niya yung pinto doon. It could be, it's just not for you for this moment. Di ba? Yun nga, bumabalik tayo. There is always a time for everything. Darating yung time, mapupunta din sa'yo yan, or iba yung mapupunta sa'yo na position, pero mas better. Oo. Yun. Yeah. Ang point doon, kung kikilos ka na para ma-solve yung struggle mo, na makamit mo yung blessing mo, gagawin mo yung mga hindi tama. Okay. O, di ba? Di ba? Pero bakit naman, meron din tanong na ito, hindi. Meron namang cases sa ganito, nagsipsip ako, pero nakuha ko yung position. Ito yung sa akin lang, sa point of view ko. Okay, kapatid, nakuha mo yung position na yon sa pagsisipsip. Pero, ito nga yung sabi ko sa'yo, alam ni Lord yan. Tama ba yun? Hindi kami ang mag-judge sa'yo niyan. Oo. It's between you and the Lord kung ano yung ginawa mo. Okay? So, I'll leave it up to you. Yes. DJ, merong isang kanta na isa din sa mga gustong-gusto ko tong kanta na to, na sa lahat ng bagay na dapat natin papurihan ng Panginoon. Sino ba dapat magpuri sa Kanya? Baga, lahat Sa lahat ng bagay, dapat siyang papurihan. Sa lahat ng sitwasyon, no? Kailangan ibigay natin sa Kanya ang papuri, no? Dahil whether ano man yan, blessings yan, papurihan mo Panginoon, struggles yan, papurihan mo ang Panginoon. Dahil may plano ang Panginoon na ano. Pero bago ko i-share itong song na to, ay meron, naalala ko yung binanggit mo kasi kanina, yung boss ko, kasi nag-engage kami sa mga bidding, no? Sabi niya kasi laging best effort. No, best effort dun sa mga mga projects namin. Sa bidding process. Best effort kami. Kung hindi mag-materialize pero ginawa namin yung best namin, nag-comply kami sa lahat ng mga requirements. Yung tama. Oo. Na yun ang tama. Hindi kami nagbibigay ng under the table. Walang ganon. Ayaw niya nun. So, yun ang pero hindi napunta or hindi mai-award sa amin. Hindi yun ang plano ng Panginoon. Yeah. Parang ganun Parang ganun yung lagi niyang binabanggit. Basta best effort ka lang. Yeah. Best effort lang lagi. Kung hindi mapunta, okay lang. Kung mabigay sa'yo, thank you Lord. And then hindi mapunta, thank you Lord. Alam namin na meron kang plan. Mas better. No? Yeah. So, sa lahat ng bagay, gusto natin i-share na papurihan natin ang Panginoon sa lahat ng mga ginagawa niya, binibigay niya sa atin. No? So, bago tayo magtapos, DJ Happy, share natin to Sa Lahat by Danny S. Choco and JC Radio. Alright. So, sa lahat, if I would like to thank Mr. Danny S. Choco, no, dito sa song na ito kasi madalas ito yung napapakinggan din natin together with his song na Yahweh. Di ba? Kung napakinggan natin sa GCCF Lamplighters page, YouTube channel, yun na nagkaroon na rin tayo ng cover nun, no? So, ito po, this song is entitled Sa Lahat by Danny S. Choco. Sa lahat ng iyong ginawa, sa lahat ng iyong kabutihan, sa lahat ng iyong pagyabay, ikaw ay purihin. Sa lahat ng iyong pagpapala, sa lahat ng iyong himala, sa lahat ng iyong pagliligtas, kay purihin. Karapat-dapat ka, O Diyos, ng lahat ng papuri mula sa aming puso. Ang pag-ibig mo, O Jesus, ay di mapapantayan. Sa lahat
sa iyong kagandahan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabanalan, ikaw ay purihin. Purihin ang lahat ng iyong nilikha, ang lahat ng may hininga, ng lahat ng lahi at mga bansa kay purihin, purihin. Karapat-dapat ka, O Diyos, ng lahat ng papuri mula sa aming puso. Ang pag-ibig mo, O Jesus, ay di mapapantayan at nagkila na kaya nga ang tanging hangarin ko'y sumunod, maglingkod, sumamba sa iyo, pagkat ikaw ang dahilan ng buhay kong ito. Karapat-dapat ka, O Diyos, ng lahat ng papuri mula sa aming puso. Ang pag-ibig mo, O Jesus, ay di mapapantayan. Tingnan, karapat-dapat ka, O mula sa aming puso. Ang pag-ibig mo, O Jesus, ay di mapapantayan at nagkila sa lahat, sa lahat, sa lahat. Yes, DJ Happy. And before we end, I would like to promote lang natin, no? We have, lalabas na natin ang stickers natin. Alright. Yeah, may sticker na tayo, guys. So, kung gusto niyo po ng sticker, dikit nyo kung saan. Okay? So, sticker po, available po ito, no? Message nyo lang kayo and then let's make an arrangement, no? Kung nandito kayo sa area, sa Manila area, Sundays, nandito kayo, pwede kayong bumisita and kunin nyo. Yung sa mga mesa sakyan, ano? Yes, wow. pwede nyo ilagay. Okay, ilagay nyo sa laptop. Dito so, sa sticker na Anything Goes with DJ Happy Yes. on GCCF and CUMC. And of course, ito po, pinopromote po namin, no? Ang aming Trip Moto Motorcycle Motor Rider Vlog. Yes. Ano ba yun, sa YouTube at sa Facebook, no? Hanapin niyo po ito, Trip Moto. Si DJ Jen ang ating Trip Moto lang. ang ating nagva-vlog dito, no? Traveling siya actually, Yes, kung saan sa nagpupunta. Pero yun nga, no, DJ Jen, yun yung wala ka noon, yung fear, no? You just enjoy, 'di ba? You go around places, of course, kasama mo ang Panginoon. Yes. For your safety and for your enjoyment, syempre, 'di ba? No? Kaya sa mga viewers natin all over the world, of course, Trip Moto. DJ Happy, Yan. meron lang akong dito. Sticker din po ito. Yes. Pwede nyo ikabit sa inyong mga sasakyan. Motor ninyo. Sa window, sa motor, of course. Sa window, kung glass window, yung window nyo. Sa pinto, ayan. Sa table. Ay, ito pala. Sa cellphone. Sa cellphone. Di ba meron ka ng DJ Happy? Sa cellphone. Sa cellphone. Ang Alright. ganda po, ganda ng design niya. Trip Moto, Yeah. ang video, ang channel na walang video. Ang channel na walang upload. Kaya hanapin nyo po. Alright, so DJ Happy, thank you very much sa sa pagkakataong ito na syempre nakasama muli kita. Nagkasama muli tayo sa isa na namang mahaba-habang usapan ito, no? Talagang kulang talaga ang isang oras, no? Yeah. Sa mga magandang kwentuhan, mayamang kwentuhan, masayang kwentuhan over
Sa kape. Sa cup of coffee. Ayan, A cup of coffee. anything goes din yan. Alright, so naubos na rin. Okay, so... Got merchandise. Yes, DJ Happy, no? Thank you very much again sa pagkakataong ito at nakapag-share tayo sa mga taong nanonood sa lahat, no? Sa lahat. Yeah. And maraming salamat syempre sa ating mga viewers no na nag-tune in ulit dito sa aming season 2 ng Anything Season Goes with DJ Happy on GCCF and CUMC. So medyo natagal lang kami, no? Nagkaroon kami ng bagong tahanan, bagong arrangements. Of course, part po yan. Pero hindi po mawawala ang pagmi-ministry namin at pagbo-broadcast namin, pagpa-podcast namin sa inyo at para sa Panginoon. This is just not for us. This is not for you. This is for everyone at this is for the Lord. Kaya thank you so much po sa inyong panonood at pakikinig dito. So again, DJ Jen, meron ka bang gustong pasalamatan? Of course, thank you Lord sa pagkakataong ito, sa buhay na binigay mo, sa opportunity na binibigay mo. At syempre, pinasasalamatan ko po ang aking may bahay. Syempre, magagalit. Hindi, joke lang. So, syempre, pinapasalamatan ko rin. Actually, marami akong pasasalamatan pero maubos sa oras natin. Info Advance Incorporated, thank you very much sa mga opportunities na binibigay nyo sa mga tao, sa mga employees natin, of course, yung sa mga tinuturo natin. And of course, sa father ko, sa Valenzuela, CKC, patuloy pa rin ang ministry natin doon. Siyempre, dito sa Central UMC, thank you very much sa patuloy na support na binibigay sa mga ministries na ganito. And mahirap isa-isahin kasi napakadami natin dapat pasalamatan. But ang dapat natin pasalamatan talaga sa kabuuan ay ang ating Panginoon. Amen. That's correct. DJ Jen, also special thanks sa ating Anything Goes team. Unang-una po, ikaw at si Maestro EJ Mahipos ang aming executive producers. Si Direk Ryan De La Serna, ating napakagwapong director. Smile naman dyan. Si Miss Mara Panganiban ang ating GCCF, ang ating New Ministries Chair. Tsaka siya ang ating head ng GCCF. Si Reverend Rani Jacinto, ang administrative pastor ng CUMC or Central United Methodist Church. Si Mr. Sean Abela, of course, ang ating multimedia chairperson. Si James Raymond Rapis, assistant director rin natin ito, no? So wala siya ngayon. Medyo namimiss namin siya pero lagi nandito rin yan. Si Mr. Ryan Gomez, no? Kasama din natin yan sa ating Anything Goes team. Siya sa mga setting up, no? Soundtech natin yan at lahat-lahat. Actually, all around. Si Mr. Ryan Gomez. And of course, yun nga, sabi ni DJ Jen, ang ating Panginoon, special thanks talaga para sa Kanya. Amen. This is just for Him. Kaya kapatid, kung ang pakiramdam mo ay wala ka ng pag-asa, wala kang halaga, you feel hopeless, hindi po totoo yun. Just remember na created ka ng Panginoon. Kaya ka nabubuhay ngayon dahil ginawa ka ng Panginoon. You are God's masterpiece. Hindi ka lang basta niya ginawa. Ginawa ka niya with a purpose, with a reason. Meron kang dapat gawin sa buhay mo. At unang-una sa lahat, worship Him. Then, continue to live happily. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, mayroong may hangganan yan. Kaya brothers and sisters, just always remember, Ephesians 2:10, you are God's masterpiece. So again, this is DJ Happy and DJ Jen saying, pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all. Alay sa'yo aming mga buhay, pagkat ikaw ang Diyos na tunay. Puso at lakas, aming lahat-lahat, naghahayag ikaw ay Diyos. O kay buti-buti mo, aming Panginoon mo Jesus, ikaw ay Diyos. O kay buti-buti mo,
aming Panginoon, O Jesus, Ikaw ay Diyos. Inaalay sa'yo Naalay mga aming buhay, Ikaw ang Diyos tunay. natunay, Puso at lakas, puso at lakas, ang lahat lahat. Ikaw ay Diyos. O kay buti-buti mo, aming Panginoon, O Jesus, Ikaw ay Diyos. O kay buti-buti mo, aming Panginoon, O Jesus, Ikaw ay Diyos. O Jesus, Ikaw ay Diyos. O Jesus, Ikaw ay Diyos.